Okay, mga kapatid, alam po natin na ang linggong ito ay pinagdiriwang ng mga nananampalataya sa ating Panginoon na kung paanong si Jesus, mga kapatid, namatay siya at siya ay muling nabuhay. So, itong pagkakataong ito ay ating unawaing mabuti, mga kapatid, na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, minsan siyang namatay. Hindi po siya taon-taon namamatay. We believe that Jesus was resurrected. Naniniwala tayo, mga kapatid, na si Jesus ay nabuhay na maguli. Amen. Sabi ni Pablo, kung ang ating pananampalataya kay Jesus, kung siya'y hindi nabuhay na maguli, walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya sa Kanya. Wala ring kabuluhan ang ginagawa natin ito, mga kapatid. At ang pagkilala natin kay Jesus, kung siya ay hindi nabuhay na maguli, mga kapatid, walang kabuluhan ang ginagawa po natin ito. Imagine, gigising ka ng maaga, mga kapatid, ihahanda mo yung sarili mo para sumamba sa Panginoon, mga kapatid. Dahil alam mo, karapat-dapat siya sa bagay na iyong ginagawa. Karapat-dapat ang Panginoon sa ating mga pagsamba. Everybody say amen. Praise God. But we should know who Jesus is. Dito po sa mensaheng ito about the power of resurrection, ay atin pong dapat maunawaan sa buhay natin, sino ba talaga si Jesus? Sino ba siya sa iyo? Mga kapatid, gaano ba kahalaga ito, mga kapatid, na malaman mo kung sino si Jesus sa iyo, mga kapatid? Kasi pagka nakilala mo siya kung sino talaga siya, totoo po, yung kumikilala ng totoo kay Jesus, mayroong pagbabago na nangyayari sa buhay niya. Amen. So, kapag tama ang iyong thinking, mga kapatid, who Jesus is, mga kapatid, pag tama ang iyong kaisipan kung sino si Jesus, alam nyo, magre-reflect yan sa iyong karakter. Everybody say amen. Magre-reflect yan, mga kapatid, sa iyong behavior. So, having the right thinking who Jesus is will determine, amen, your character. So, maraming tao, mga kapatid, sineselebrate ang Resurrection Day ng Panginoon. But sad to say, mga kapatid, maraming tao nagse-celebrate, mga kapatid, ng paniniwala na si Jesus ay namatay, pinako sa krus, at nabuhay na maguli sa mga patay, and yet, ang kanilang buhay ay patuloy pa rin. Amen. Na ginugupo ng kasalanan. Tingnan yung mga taong nagpapapako pa sa krus, yung nagbubuhat ng krus, akala nila yung Kristo na kanilang kinikilala ay binubuhat. Na ang totoo, mga kapatid, hindi mo kayang buhatin ng Diyos. Sabi, langit ang kanyang luklukan, lupa ang kanyang tuntungan. Kung bubuhatin mo ang Diyos, mga kapatid, hindi mo kakayanin. Sapagkat napakalaki ng Diyos na ito, mga kapatid, para buhatin mo. At hindi rin siya, mga kapatid, nangangailangan ng ilaw. Because one of the character of God, He is the light. Beside na siya yung love, mga kapatid, God is light. Ikaw ang nangangailangan ng liwanag. Hindi mo kinakailangang liwanagan mo yung Diyos mo. Because God is light. Ang Diyos ay liwanag. Lahat yung magsabi ng amen. Amen. Hindi mo siya kailangang buhatin, mga kapatid, sapagkat ang bumubuhat, Diyos ang bumubuhat sa iyo. Lalo na pagka hindi mo na kaya ang problema mo. Binubuhat ka ng Diyos, mga kapatid, sapagkat walang sino man ang pwedeng kumalinga, magkandili, mga kapatid. Amen. Sa katulad mo na puno ng suliranin, puno ng problema at alalahanin sa buhay, kundi yung Diyos lamang. Siya po yung may kakayanang, amen,
Praise God. Ikaw ay kanyang i-comfort, mga kapatid, sa panahon na ikaw ay nasa maraming mga suliranin. Natin magsabi ng praise the Lord. Kapag nakilala mo siya, mga kapatid, at naunawaan mo kung sino siya sa buhay mo, amen, isusuko mo ang iyong kasalanan kay Jesus. Isusuko mo ang iyong kasalanan sa ating Panginoon. At tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas na ikaw ay kanyang ililigtas sa kapangyarihan ng tatlong bagay na pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Alam nyo, meron pong tatlong pinakamakapangyarihan, amen, sa mundong ito. Una, yung kapangyarihan ng kasalanan. Pangalawa, yung kapangyarihan ng kamatayan. Pangatlo, yung kapangyarihan ni Satanas. Amen. Itong tatlong ito, mga kapatid, kumbaga sa siga, ito yung mga siga sa mundo, mga kapatid. Na ang layunin po ng tatlong sigang ito ay i-conquer niya ang tao. Amen. The power of sin, the power of death, and the power of Satan. Subalit itong tatlong ito, yung tatlong sigang ito, alam niyo po, ano ginawa ng Panginoon? Ginupi, tinalo ng Panginoon itong tatlong makapangyarihan na naghaharing sa mundong ito. Ang kasalanan, ang kamatayan, at ang kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid. Hallelujah! So kapag sinuko mo ang kasalanan mo sa ating Panginoon, tandaan po natin, mga kapatid, ang puso po natin ay katulad ng trono. Na kapag sinuko mo yung kasalanan mo, mga kapatid, you will invited Jesus to enthrone into your heart. Ini-invite mo si Jesus na siya na yung uupo sapagkat, amen, kapag hindi siya ang uupo, ang uupo dyan ay maaring ang sarili mo pa rin o kaya si Satanas, mga kapatid. Hallelujah. So when you surrender your sin to Jesus, amen, yung trono mula sa iyong puso na na-empty at ikaw, kapatid, praise God, ay nag-aanyaya na Jesus, siya na ang uupo sa iyong trono. Amen. Sino po ang dapat uupo diyan, mga kapatid? Amen. Kasi kapag hindi si Jesus, kung sino man ang umuupo diyan sa pusong yan, siya ang may control sa buhay mo. Totoo po yan, mga kapatid. Amen. Kung si Jesus, amen, hindi siya ang nakaupo diyan sa puso mo, it's either you or Satan will control your life. Siya ang kokontrol sa buhay mo. Kaya alam nyo, mga kapatid, maraming mananampalataya at maraming mga religious ang struggle sa bagay na ito. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat kapag ikaw ang nakaupo diyan, mga kapatid, lahat ng gusto mo, gagawin mo. Amen. Diyan po struggle ang bawat sa atin. Struggle po tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. O sino po sa atin dito, bago nakarating dito, nag-struggle muna? Yung hindi ka makabangon ng higaan, sabi ng kama, tulog pa. Eh, nakinig ka doon sa sinasabi ng puso mo. Tulog na naman, mga kapatid. Hanggang sa nagising ka, naku, alas 10 na pala. Eh, maliligo ka pa. Kung malayo-layo ka, pupunta ka pa, mga kapatid, sa sakayan para sumakay. Tapos maglalakad ka pa. Amen. Kaya alam nyo, mga kapatid, pag hindi po si Jesus ang sinunod natin, ibig sabihin, tayo pa rin ang hari. Kaya marami pa rin mga religious. Kaya sabihin nyo, apostolic na, Pentecostal na, pero taglay pa rin yung espiritu ng pagiging religious.
Everybody say amen. Praise God. Dapat hindi ganun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ganun. Praise God. Dapat mga kapatid, kung si Jesus na po ang hari ng buhay natin, pag sinabi ni Lord, gising. Amen? Ginigising ka ni Lord, mga kapatid, bukod sa alarm clock mo, si Lord nagpapaalala sa'yo, anak, bangon na. Sumamba ka na, sasamba ka na. Ihanda mo na. Dapat Sabado pa lang, inihanda na yan. Para hindi ka mag-struggle. Amen. Praise God. Marami sa atin dito, struggle pa rin eh. Struggle pa rin. Hindi malaman, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ano talaga ang susundin, mga kapatid? Praise God. Kaya kapag ka ang nag-ahari, yung sarili mo, walang makapipigil sa iyo kasi yun ang gusto mo. Mga kapatid, kayo ba kaya kong pigilin o pigilan? Kahit nasabihin ko sa inyo, ito ang nais ng Diyos, ito ang hindi nais ng Diyos, kung ikaw pa rin ang hari, ikaw pa rin ang masusunod. Tama ba, mga kapatid? Pero dapat maunawaan po natin about the power of resurrection. Dapat maintindihan po natin na tayo bilang mga tunay na mananampalataya, pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagiging religious, mga kapatid. Sapagkat ang nais ng Panginoon, siya na po yung Panginoon ng ating buhay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, siya na po yung gobyerno sa buhay natin, mga kapatid. Siya na yung hari, mga kapatid. At tayo yung kanyang pinaghaharian. Siya na nga ba talagang naghahari sa iyo? Kasi kung siya na ang naghahari sa iyo, pag sinabi ni Lord, gawin mo ito, isa lang sasabihin mo, yes, Lord. Amen. Yun ang sasabihin mo, yes, Lord, kahit mahirap yan. Yes, Lord, gagawin ko po. Bakit? Kasi siya na ang may control ng buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Sino na ang may control ng buhay mo? Si Lord na, mga kapatid. Kaya kapag ka si Lord na ang may control ng buhay mo, hindi ka subject, mga kapatid, amen, ng circumstances. Alam niyo, yung tao, nakabase ang kanilang kasiyahan sa sirkumstansya. Hallelujah. Nakabase ang kanilang kasiyahan, amen, sa nangyayari sa paligid. Pag ang paligid malungkot, malungkot din sila. Pwede mo bang piliin na kahit malungkot ang paligid mo, maging masaya ka? Yes, mga kapatid. Why? Dahil yung Jesus na pinaglilingkuran po natin ay buhay. Hindi siya patay, mga kapatid. Naniniwala tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay may kakayahan, mga kapatid, praise God, na baguhin ng Diyos ang sirkumstansya ng ating buhay. Kaya hindi po tayo nakabase, mga kapatid, amen, sa sirkumstansya. Ang tao nga, kahit masaya paligid, malungkot pa rin eh. Nagkakasiyahan yung mga tao sa paligid niya, pero siya ang lungkot niya. Maraming tao ngayon, kahapon, lalo ng Biyernes, malulungkot. Ba't malungkot? Kasi patay si Jesus. Kaya malungkot, mga kapatid. Praise God. Ang iba naman masaya, mga kapatid. Lalo na kapag ka nagtatampisaw sa kalagitnaan ng kainitan. Amen. Ang sasaya, mga kapatid. Praise God. May mga tao na nakabase ang kanilang kasiyahan sa sirkumstansya. Paano kung wala na tayo doon sa lugar na masaya tayo? Pag uwi mo, malungkot ka na naman. Kasi nakabase ang iyong kasiyahan sa sirkumstansya. Kapatid, hindi po tayo dapat doon nakabase. Ang ating buhay ay nakabase sa ating Panginoon. Malungkot man ang paligid, masaya man ang paligid, tayo nananatiling masaya. Hello! Praise God! Hallelujah! So siya nang dapat na may control sa buhay mo. Amen. Hindi ka mag-struggle, mga kapatid, kapag alam mo na siya na ang may control sa buhay mo. Alam niyo, minsan ng tao hindi makalaya sa sakit at karamdaman. Alam niyo bakit? Kasi iniisip niya sakit. Praise God. Iniisip niya ganito.
Yung future niya, paano na yung mga anak niya, paano na yung maiiwan niyang negosyo, sino magpapatuloy. Amen. Maraming tao, mga kapatid, amen, nag-i-struggle sa ganyang buhay, mga kapatid. Hindi maging masaya. Praise God. Why? Kasi hindi pa talaga si Jesus ang kumokontrol ng kanyang buhay. Alam niyo yung tao na ang kumokontrol ay si Jesus, kahit kamatayan, hindi niya kinatatakutan. Dito natin malalaman ng isang tao na kapag ang buhay niya kinokontrol ni Jesus, kahit kamatayan, hindi niya kinatatakutan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, for to me to live is Christ, and unto die is gain. Pakinabang ang mabuhay at mamatay kay Kristo. Ya kapag alam po natin itong resurrection week na ito, ay naunawaan mo, mga kapatid, at nakilala mo kung sino ba talaga itong Jesus na ito, mga kapatid, pag nagkaroon ka ng right understanding, it will, amen, result, mga kapatid, sa tinatawag na good result. At magkakaroon po ito ng, amen, good behavior ng buhay natin. Kapag mali ang pagkakilala mo, syempre ang bunga ng gagawin mo, mali rin. Meron ba namang taong nag-isip ang kanyang inisip mali, magandang ginagawa? Syempre, kung ano ang kanyang iniisip, yun ang kanyang ginagawa. Amen. Kaya tayo po, pag meron tayong right understanding about Jesus, magkakaroon ka, amen, ng magandang gagawin. Lahat na magsabi ng amen. Kasi lahat ng ating ginagawa, nagmumula yan sa ating mga iniisip. Tandaan nyo ha, yung isang taong nasa loob ng kulungan, bakit siya nakulong? Hindi pa siya nakukulong, nakatatak na, nakatato na sa kanyang isip yung kanyang gagawin. Bago pa man yan lalabas ng kanyang bahay, kung ano ang nakatatak na sa kanyang kaisipan, yun ang kanyang ginagawa. Amen. Kaya ano man po, mga kapatid, ang bunga ng iyong ginagawa, yan ay bunga o resulta ng iyong mga iniisip. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming tao, mali po ang kanilang understanding about Jesus. Kala nila yung Jesus na ito pinapasan, binubuhat, tinatanglawan ng liwanag, mga kapatid. Amen. Ang katotohanan, hindi mo dapat binibigyan o tinatanglawan yang kinikilala mong yan kasi hindi naman yan yung totoo. Dahil yung totoo, siya ang nagbibigay ng liwanag. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the light. The light. Amen. Siya po yung daan, ang katotohanan at ang buhay. At sinabi pa niya, He is the light of the world. Amen. Who is the light of the world? Jesus is the light of the world. Hindi mo siya kinakailangang liwanagan because He is the author of light. Ang sino mang sumusunod sa Kanya, mga kapatid, hindi lalakad sa dilim. Sapagkat yung kinikilala niyang tunay na Diyos ay nagbibigay ng liwanag at tumatanglaw sa taong nasa kadiliman. Amen. Tandaan niyo, mga kapatid, kapag naunawaan niyo ito at naintindihan niyo, tinanggap niyo sa puso niyo ang Panginoon, inempty mo ang sarili mo, mga kapatid, at tinanggap mo si Jesus na siyang liwanag ng buhay mo, kailanman hindi ka magiging madilim. Hindi ka mag-struggle. Alam niyo mga taong nasa dilim, nasa struggle po yun. Amen. Tingnan yung buhay natin, kapag wala po tayong connection sa nagbibigay ng liwanag sa buhay natin, ang dilim ng buhay natin, mga kapatid. Ang gulo ng buhay natin. Bakit? Kasi hindi siya ang iyong Panginoon. Ang iyong Panginoon ay ang sarili mo. Ang iyong Panginoon ay ang kasalanan. Sunod-sunuran ka sa kasalanan kaya hindi ka makaalis kasi alipin ka ng kasalanan.
Pero ito po ang magandang balita kung bakit si Jesus nabuhay, mga kapatid, na maguli sa mga patay, sapagkat yung kapangyarihan ng kasalanan, amen, ay ginapi ng ating Panginoon. Hindi mo kayang mapagtagumpayan yan, sapagkat si Jesus lamang ang pwedeng magtagumpay dyan. Kaya pag si Jesus nandyan sa buhay mo, mga kapatid, magiging matagumpay ka sa kasalanan. Sino pong may gusto na maging matagumpay siya sa kasalanan? Amen. Ang susi, mga kapatid, siya ang dapat mong maging Panginoon. Siya ang dapat mong maging Panginoon. Ngayon, paano mo malalaman ito? Dapat meron kang right source of information. Saan ba nanggagaling yung right information? Yung source ng information. Nandito po sa Biblia. Ito. Ilan sa atin dito, mga kapatid, ang nagbabasa nito? Ilan po sa atin, mga kapatid, ang nabuksan na ito at binasa po ito at naintindihan ito? Wala po tayong ibang source of right information maliban dito sa salita ng Panginoon. Hello? Kapag ka ito po ang magiging basihan ng iyong pananampalataya sa Diyos, hindi ka ililigaw nito. Kaya kinakailangan marunong tayong magbasa. Marunong tayong magsaliksik. Amen. O meron pong reliyon, mga kapatid, na ayaw ipabasa ito. Alam niyo, yung araw, mga kapatid, ayaw ipabasa ito sa atin eh. Ano bang meron dito? Na kapag binasa natin, meron tayong matutuklasan. Unang-una, kapag binasa mo ito, at ito ang magiging source of right information, mga kapatid, amen, maintindihan mo kung sino ang Diyos. At maintindihan mo kung paano mo siya kikilalanin. Kung paano mo siya sasambahin, mga kapatid. Wala nang iba. Dapat ito lang ang magsasabi sa atin. Amen. Praise God. Lalo na sa kalikasan ng Diyos kung sino siya. Natin magsabing, praise the Lord. Yan din nakakapagtaka, mga kapatid, na yung mga tao na may mga maling pangunawa patungkol kay Jesus, may taglay na maling ugali. May taglay, mga kapatid, amen, na maling asal. Wrong behavior. Bakit? Nakatanggap kasi, mga kapatid, ng wrong information about who God is. Yan, maraming mga religious, mga kapatid. Amen. No ho? Praise God. Masipag pa ho sila kaysa sa mga born again eh. Praise God. Masipag. Sabi ni Pablo, may anyo ng kabanalan, pero malayo ang puso sa Panginoon. Sumasambitla yung kanilang mga labi. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Praise God. Kapatid, ganyan tayo dati. Sumasamba tayo sa Diyos. Pero mali ang pagkaunawa natin sa pagsamba, mga kapatid. Naglilingkod din tayo sa Panginoon, pero mali yung pagkakaunawa natin sa salitang paglilingkod sa Panginoon. Kasi, mga kapatid, mali ang information nakuha natin at natanggap natin sa pagkakilala sa Diyos. At dahil, mga kapatid, mali ang pagkakilala natin sa Diyos, yung paggawa ng mali. Praise God, ang siya nating ginagawa. Natandaan nyo, paano natin mapapatunayan tama yung pagkakilala mo sa Diyos? Ipapakita yan sa uri ng iyong pamumuhay. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, if you have the right source, then you'll have the right understanding. And this is the source of information. Natin magsabi ng amen. Amen. Kaya dapat tayo po ay nagsasaliksik at nagbabasa nito.
sapagkat ito ang magtatanglaw sa atin. Gaya ng sinabi ni Salmista David, ang iyong salita, ang siyang liwanag, amen, o ilaw sa kanyang mga landas. Na kapag tayo ay may ilaw, mga kapatid, kailanman hindi ka maliligaw. Pag meron kang liwanag, kailanman hindi ka lalakad sa dilim. Ang pag-iisip mo, hindi madidiliman. Tingnan niyo mga gumagawa, mga kapatid, ng mali. O yung mga taong nasa loob ng bilangguan, pag in-interview nyo, bakit mo nagawa yan? Imagine na kaya mo. Tingnan yung tao, mga kapatid, praise God. Pag pumatay ng tao, parang hayop lang. Pag pumatay, pag tinanong mo, bakit mo nagawa yan? Ang lakas ng loob mo. Praise God. Bakit niya nagawa yan? Madalas ang sinasabi ng tao, kasi nagdilim ang kanyang pag-iisip. Salamat sa Panginoon kung hindi po ako niliwanagan ng Panginoon. Dahil ako dati nasa dilim, pero niliwanagan ng Panginoon, hindi po ako nagtuloy sa kamatayan. Hindi po nagtuloy ang buhay ko na mamamatay ako na walang kabuluhan, mga kapatid. Ngayon, kung mamamatay man tayo, alam ko may kabuluhan ang buhay na ito. Bakit? Kasi ginagawa natin yung liwanag ng Panginoon. Praise God. Oh, ganyan ba sa iyo, kapatid? Praise God. Alam nyo, kapag mali ang iyong pag-iisip, ang resulta niyan ng maling pag-iisip ay maling pag-ugali. Praise God. At maling, buhay. Praise God. So alam nyo, marami sa atin, bago nakakilala sa Panginoon, marami tayong wrong result, mga kapatid. Praise God. Yung mga desisyon mo na ginawa mo sa buhay, ano man ang resulta niyan, kung hindi maganda, ibig sabihin, hindi maganda yung pinili mong, praise God, information. Amen ba, mga kapatid? Amen. Praise God. O halimbawa, bakit ka nag-aral? Kasi gusto mong makatapos. Ang ginawa mo, instead na mag-aral ka, nagbulakbol ka. Ano ang resulta? Anong resulta, mga kapatid? The wrong result. Amen. Nangarap ka. Pero yung pangarap mo, hindi mo tinupad. Pangarap na lang yon. Hanggang sa yung pangarap, nawala na. Praise God. Sino nangangarap dito? Makakapasok siya sa langit. Amen. Sinong gusto ng langit, mga kapatid? Praise God. So kung gusto po natin ng langit, alamin po natin kung paano ang pagpunta sa langit. Hello? Alamin mo kung paano ka pupunta ng langit, mga kapatid. Praise God. Kailangan mo ng gabay. Kailangan mo ng mapa. At ang Biblia o salita ng Diyos ay gabay at mapa para tayo makarating ng langit. Nandito po yung direction. Nandito po yung information how to get to heaven. Praise God. Ang problema kung bakit maraming tao hindi pupunta ng langit because of wrong information. Amen. Dahil po sa maling information. Hallelujah. Na ang maling information ay nagbubunga ng maling pag-iisip. At ang maling pag-iisip ay nagbubunga, mga kapatid, amen, ng maling resulta ng kanyang buhay. Kaya dapat, mga kapatid, maunawaan po natin ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kung gusto mo, kapatid, na makatanggap ng tamang information na magre-resulta ng tamang pag-iisip at ang bunga ay tamang, amen, resulta ng iyong mga ginagawa.
Ito ang salita ng Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng tamang resulta at tamang direksyon ng ating buhay. Natin magsabi ng amen? Amen. Praise God. Kahit anong klaseng tao ka pa. Lahat ng klase ng tao, mga kapatid, ay kinakausap nito. Sa panahon ni Jesus, yung mga sundalo, during that time, sabi ng Panginoon, mga kapatid, inutusan po ng Panginoon ang mga soldier na dapat sila hindi kotongers. O, di ba? Dito, lahat ng klase ng tao, mga kapatid, kinakausap nito. Ito ang nagbibigay ng tamang direction para tayo'y makapunta ng langit. Lahat yung magsabi ng praise the Lord, mga kapatid. Dapat ang tiwala mo nandito. Kanino? Ang tiwala mo na kanino? Nandito. Hindi po sa sarili nating galing. Hindi po sa sarili nating karunungan. Hindi po sa sarili nating husay, mga kapatid. Kasi maraming tao kapag nakita niyang magaling siya, nakita niyang mahusay siya, mga kapatid, dapat yung glory binabalik kay Lord. Hindi kinukuha yung glory. Hindi dapat siya, mga kapatid, praise God, ang itinataas. Dapat ang itinataas ay yung nagtataas sa iyo. Amen. Hallelujah. At walang iba ang magtataas sa iyo kundi ang Diyos. Ang Israel itinaas ng Panginoon. Sabi ni Lord, hindi ginawang buntot ang Israel. Amen. Ginawa siyang ulo, mga kapatid. Praise God. Hindi po para maging alipin, kundi, praise God, ang nais ng Diyos ay mamahala, mga kapatid. Kasi yun ang talagang original plan ni Lord. Amen. To have dominion. Magkaroon ng pamamahala, mga kapatid. Hindi po sila yung aalipinin. Kundi, siya ay malaya, mga kapatid. Malayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Lahat yung magsabi ng amen. Hallelujah. Now, kung bubuksan po natin ang ating Bible verse, Pastor Ani, makikita natin dito, mga kapatid, about the power of resurrection. Ang sumulat nito, mga kapatid, kakaiba po siya sa lahat ng mga apostol. Mostly, lahat ng mga apostol o disciple ni Jesus Christ ay naging martir. Pero itong isang ito, si John the Beloved, amen, na kahit grabe po yung ginawang torture sa kanya, alam niyo kung anong ginawa kay John the Beloved, according to the history, itinapon siya sa kumukulong langis. Ganun po kagrabe. Pero miraculously, kahit na anong gawin nila na pagtutorture sa taong ito, mga kapatid, hindi nila mapatay. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang misyon na gagampanan. At ito nga po yung kanyang misyon. Kung si John the Beloved, mga kapatid, ay namatay during, amen, sa torture na ginawa sa kanya, walang aklat ng revelation. Sapagkat ang aklat ng revelation ay sinulat, mga kapatid, ni John the Beloved during that time na siya itinapon sa island of Patmos. Na during that time, hindi nila mapatay-patay itong taong ito. Kaya ang ginawa nila, itinapon nila itong, mga kapatid, sa isang isla na siya lang ang nag-iisa. Wala siyang kasama. Amen. Praise God. So sabi po, mga kapatid, ng talatang ito, when I saw him, si John the Beloved nakakita ng pangitain. Nang sinabi po ni John the Beloved, when I saw him, sino kayang nakita niya? Ang sabi po, I fell at his feet. Siya ay napasubasob, mga kapatid. Amen. Sa paanan ng ating Panginoon, napasubasob siya na parang patay. Then he placed his right hand on me
and said, sino po ang nagsabi nito? Yung kanyang nakita, si Jesus. Ang sabi, mga kapatid, do not be afraid. I am the first and the last. Ako ang una at ang huli. And verse 18, I am the living one. Yung nagsasalita, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung napako sa krus, 3 araw, inilibing, amen, pero nabuhay na maguli, mga kapatid. At ang sabi niya, mga kapatid, hallelujah, I am the living one. Katulad ni John the Beloved, dapat dumating yung revelation sa iyo, kapatid, na yung, amen, Jesus na ito ay buhay. That's why, mga kapatid, we worship during Sunday because, amen, yung pong first day of the week, ito yung araw na nabuhay na maguli ang ating Panginoon. That's why kapag tayo nagse-celebrate po tayo ng Sunday, first day of the week, amen, we celebrate about, amen, Jesus na buhay. Siya hindi patay. Siya ay buhay. Kaya dapat ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi pa patay-patay. Everybody say amen. Dapat ang paglilingkod mo sa Panginoon ay buhay. Amen, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi po tayo naparito para magmasid. Naparito tayo para mag-worship sa ating Panginoon, mga kapatid. Why? Because Jesus is alive. Hallelujah. I was dead. Yung salitang I was is past tense. Amen. And now, look. I am alive forever and ever. So dapat ba si Jesus taon-taon namamatay sa atin? Si Jesus minsang namatay. Pero hindi na po siya mamamatay pa. Sapagkat ang revelation ng Panginoon, mga kapatid, kay John the Beloved ay revelation din para sa ating lahat. Hello? Ang revelation kay John the Beloved ay revelation din sa ating lahat. We serve a living God. Tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Behold, sabi niya, and I hold the keys. Nasa kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. You know what Hades means? Ito yung lugar na kung saan, ito yung lugar na pansamantalang pupuntahan ng mga taong hindi papasok sa langit. Nasa kanya ang susi, kapatid, ng kamatayan. Napagtagumpayan niya ito, mga kapatid. Kaya dapat tayo, hindi tayo natatakot sa salitang kamatayan. Kaya hindi ka makapaglingkod, mga kapatid, sa Diyos ng buo. Bakit? Takot ka eh. Takot kang mamatay. Takot kang mawalan ng trabaho. Kasi pag mawawalan ka ng trabaho, paano ka makakabili ng pagkain mo? Bakit, kapatid? Pababayaan ka ba ng Diyos na namikha sa'yo? Hindi ka ba kayang bigyan ng Panginoon, mga kapatid, ng trabaho na hindi makakaapekto sa paglilingkod mo sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Kung kilala mo yung Panginoon na ito, hindi ka matatakot dito. Tandaan po natin yan. Praise God. Ang sabi, I am the living one. Kaya salamat kay Lord. Nakalaya na tayo sa patay na pagsamba. Amen. Nakalaya na tayo sa pagkilala sa patay na Diyos, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, tayo ay sumasamba, amen, sa Diyos na ito na nabubuhay magpakailanman. Paano kaya kung hindi dumating sa atin ang katotohanan ito? Paano kaya, mga kapatid, kung hindi nahayag ang kapahayagang ito? Alam niyo ba, the book of Revelation is the book of the future.
Kung gusto mong malaman ang future, kung anong mangyayari, basahin mo aklat ng Revelation. Malalaman mo lahat ng mangyayari sa mundong ito, nakasulat diyan. Praise God. Nandyan sa aklat ng kapahayagan. Wala na pong itinago dyan. Lahat ay inihayag na ng Panginoon kung anong mga revelation, mga kapatid. Amen. Na naisulat dyan. That's why, amen, ang revelation na ito ay hindi lang kay John, kundi ito ay revelation din sa ating lahat. At dapat maintindihan mo, ang Panginoon may dalawang side. The first side is about the Lordship of Jesus Christ. And the another side is the Messianic. Amen. Yung tinatawag na pagiging Savior ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, pag tinanggap mo si Jesus, hindi po yung isang side lang. Maraming religious, mga kapatid, ang tinatanggap ay yung iisang side lang. Yung pagiging Savior lang ni Jesus. Yung kapag may pangangailangan, tumatakbo at humihingi ng tulong. Nagpapasaklolo. Pag may sakit, pumupunta, Panginoon, pagalingin mo ko. Pag may pangangailangang pinansyal, Panginoon, i-bless mo ko. Tinatanggap yung isang side na ito. Pero yung pagiging Lord ni Jesus, marami ang umaayaw. Totoo ba yun, mga kapatid? Maraming tao gusto lang si Jesus maging Savior, pero ayaw maging Hari o Panginoon sa kanyang buhay. Gusto lang ng kaligtasan, pero ayaw sumunod. Amen? Sa Lordship ni Jesus, mga kapatid. Hindi ho po pwede yun. Dapat, pag tinanggap mo ang ating Panginoon, ang unang-una mong tinanggap sa Kanya ay yung pagiging Lord ni Jesus sa buhay mo. Kasi ito yung tamang posisyon na dapat inilalagay natin ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat bago nagkaroon ng Savior, ang kanyang unang kalagyan o posisyon, siya ay Panginoon o Hari ng ating buhay. Kaya lang nagkaroon, mga kapatid, ng Savior dahil nagkasala tayo. Tama o hindi tama? Kaya nagkaroon ng Savior kasi kinakailangan na matubos ka at matubos ako sa ating mga kasalanan. Pero hindi lamang po dapat Savior ang tinanggap natin. Dapat, mga kapatid, hallelujah, tinanggap natin siyang Lord ng ating buhay. Alam niyo, pag sinabing Lord, siya ay ano? Siya ay boss. Everybody say amen. Amen. Sino ba ang boss mo? Dapat siya. Kasi sa kanya nagmumula lahat ng bagay eh. Kilalanin mo siya, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen. Boss natin ang ating Panginoon. When we say Lord, it means Master. Amen. Saying Commander-in-Chief. O Commander-Chief. O Chief, mga kapatid. Amen. Huwag nating sabihin ng asawa natin, siya yung commander natin. Ayaw kong payagan ni Commander eh. Praise God. Hindi po siya ang ating commander. Ang commander natin ay walang iba kundi ang Panginoon. When we say Lord, it means He is your King. Siya ang iyong Hari. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Kaya kapag ang buhay mo, sinuko mo sa ating Panginoon, amen, at ang puso mo, si Jesus na ang siyang lumuluklok, mga kapatid, alam nyo, diyan lamang tayo magkakaroon ng tunay na satisfaction. Alam nyo, kahit na anong success na meron ka, pag wala si Jesus,
failure ka pa rin. Empty pa rin ang heart mo. You know why? Kasi walang pwedeng makapagpuno ng pusong yan maliban kay Jesus. Kaya kapag ka may Jesus ka, kontento ka na. Pag meron ka pang hinahanap, ibig sabihin baka wala pa si Jesus dyan. Katulad ng babae, di ba? Hinanap niya ang kaligayahan niya sa 6 na asawa. Pero hindi niya natagpuan. Hindi niya natagpuan, mga kapatid, yung tunay na kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Sapagkat empty pa rin ang kanyang puso, mga kapatid. Hindi kayang punuan, amen, ng lahat ng bagay, ng material sa mundong ito ang puso natin. Kasi nilikhaya ng Diyos, ang pusong yan, nilikhaya ng Diyos na siya lang ang pwedeng makapagpuno niyan. Kaya kapag si Jesus nandyan na, doon mo mararamdaman, kapatid, ang satisfaction. Praise God. No? Kasi yung taong walang satisfaction, di siya masaya. Kapag ang bangko niya, walang milyong-milyon. Hindi siya masaya kapag hindi siya kumikita ng 50,000 a week. O may mga taong ganyan, hindi masaya, mga kapatid. Praise God. Empty pa rin ang puso niya, mga kapatid. Pero yung tao, nakit kumikita lang, amen, ang average, mga kapatid, pero dahil may Jesus siya sa puso niya, nakukontento siya kung anong meron sa kanya. Natin magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Siya ang may hawak, mga kapatid, ng kamatayan. At tandaan nyo ha, pag oras mo na, oras mo na. Huwag nating sabihin lang, itong taong to parang pusa, siya mambuhay. Siya ba buhay natin? Isa lang ang buhay natin. Pero hawak niya ang kamatayan. Ya, kahit may sakit ka na, sister, naratay sa karamdaman, mga kapatid, namayat, pero ito, buhay. May dala pang regalo. Salamat dito, sister, ha? Bagamat, Marso na, December pa, Merry Christmas. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah! Kung di ka pinagaling ni Lord, hindi ko matatanggap to. Sabi ni Lord, pagagalingin ko nga itong anak ko kasi may bibigay pa siyang regalo kay pastor. Praise God. Hawak niya, kapatid. Amen. Ang susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya huwag kang matakot. Yung mga taong takot, hindi pa niya nakikilala ng lubos kung sino si Jesus sa buhay niya. Kasi kapag ka nakilala mo kung sino si Jesus sa buhay mo, hindi ka matatakot sa kamatayan. Kasi siyang may hawak ng buhay mo eh. Hindi mo hawak ang buhay mo, kapatid. Hindi ko hawak ang buhay ko. Ang buhay nating lahat ay hawak ng Diyos. Amen. Yan mahirap. Mahirap, mga kapatid. Ito, tandaan nyo, pag hindi ka nakuha ng Diyos sa patayo, kukunin ka niya ng pahiga. Yan na yun. Yan may pagkakataon para magbago ang tao eh. Lalo niya yung mga Christian na religious, apostolic, pero, mga kapatid, si Jesus hindi nagiging hari. Kasi kung si Jesus ang nagiging hari, prioritize mong sumunod sa hari. Everybody say amen. Alam niyo, mga apostol, yun ang kanya naging attitude. Pinagbabawalan silang mangaral sa Acts chapter 5, pero ang sabi nila, mas mabuting sumunod muna kami sa Diyos kaysa o bago sa tao. Sino ang unang sinusunod? Amen? Yung Diyos, pinagbabawalan sila na mangaral. Pero hindi sila sumunod kasi ang mandate nila, Diyos ang nagbigay. Hallelujah. Praise God. Kaya kapatid, maraming Pilipino, 85%, sabi ng survey, 85%, most Filipinos are religious. Praise God.
Hallelujah. Kaya yung Resurrection Sunday, isang magandang opportunity sa atin. Para ma-remind tayo mga kapatid, amen, at maging malinaw sa atin ang pagiging Lord ni Jesus. Tama ba mga kapatid? Maliwanagan tayo at maunawaan po natin mga kapatid, amen, na siya ay Panginoon. Pag sinabi ni Lord, huwag kang mag-aasawa na unbeliever. Sabi mo naman, Lord, dadaling ko naman sa iyo. Buti sana kung madala mo. Paano ikaw madala? Tama? Pag sinabi ni Lord, oy, huwag kang magsugal. Kung siya yung Lord, sasabihin mo, yes, Lord. Pag sinabi ni Lord, huwag kang iinom kasi ikaw ang aking templo. Diyan ako nananahan sa iyo. Amen. Ano sabi mo? Dapat, yes, Lord. Amen ba, mga kapatid? Amen. Praise God. O dapat, yes tayo kay Lord. Kung siya yung Panginoon ng buhay natin, hindi tayo mag-struggle, amen, na sumunod kung siya yung kumokontrol ng buhay natin. Praise God. Ang tanong, sino ang kumokontrol sa buhay mo? Sino ang nagmamanipulate ng buhay mo? Kasi kung si Lord yan, mga kapatid, makikita, amen, at magkakaroon ka ng tamang behavior, mga kapatid, dahil tama ang pagkakilala mo kay Jesus. Natin magsabi lang, amen. Amen. Praise God. Alam nyo, tayo na nga, yung nag-ahari, minsan sumisingit pa si Satanas. Alam, sabi ni Satanas sa iyo, pahinga ka naman. Baka pagod ka na. Ako naman ang gagawa sa buhay mo. Ayun nga, ikaw na nga gumagawa, pero si Satanas sumisingit pa. Gusto ni Satanas, hindi dapat partner tayong dalawa. Kaya may mga ganyan, mga kapatid. Amen. Siya na Panginoon, tinutulungan pa ni Satanas. Praise God. Hallelujah. Ang nangyayari, kayong dalawa ni Satanas ang nag-i-enjoy yung lordship ni Jesus Christ, amen, isinantabi mo at iniwan mo ang ating Panginoon. Alam niyo ba kapag gumagawa ka ng hindi maganda sa harapan ng Diyos at hindi ka na kinakabahan, delikado na po yan. Kapag may mga bagay kang ginagawa, nakala mo tama lang yan, nakala mo natutuwa si Lord sa ginagawa mo, kabahan ka na. Praise God. Kasi baka matigas na ang puso mo. At ayaw mo nang magpasubmit sa pagiging Panginoon ni Jesus. Hello. Praise God. Dito po, mga kapatid, yung salitang struggle, nangyayari po sa atin yan. Alam nyo, mahirap gumising ng maaga eh. Lalo na kung puyat ka. Alam mo, ginawa ko sermon to. Nagsimula ako, mga kapatid, ng alas 10 ng gabi, natapos ako alas 5 ng madaling araw, ilan na lang tutulog ko. Nag-alarm ako ng 8. Sakto po, alas 8, nagising ako. Naligo na ako, inaayos ko ang sarili ko. Kasi kung anong sinabi ko last week, magsisimula tayo ng maaga, nangyari po, maaga tayo nagsimula. Bakit ko nagawa yun? Dinidisiplina ko ang sarili ko. Pag wala na sa'yo yung salitang disiplina, lahat na lang ng gusto mo, gagawin mo. At siya nagiging magulo ang buhay mo. Dahil undisciplined ka na. Wala ka ng disiplina. Kapatid, kung siya yung Diyos na pinaglilingkuran mo, dapat magpadisiplina ka sa Diyos. Hindi ko na kinakailangan sabihin sa iyo yan. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, Diyos na mismo ang magsasalita sa iyo. Dahil paaalalahanan ka niya. Dahil sabi ng Biblia, yung mga itinuturing niyang anak ay pinapaalalahanan niya. Minsan dumarating sa iyo, palo na eh. Kasi kinakailangang paluin ka para magising ka. Dahil kung hindi ka papaluin, hindi ka magigising.
Huwag naman sanang mangyari yan, mga kapatid, na bago kayo nagising, pinalo muna kayo ng Diyos. Praise God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ilagay natin si Jesus sa tamang lalagyan ng buhay natin. Meron pong 3 bagay na makikita natin dito, Sister Annie. Amen. Why we believe the resurrection. Makikita natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 hanggang 20. Siguro alam nyo na ito kung ano story meron dito. Mga kapatid. Praise God. Kung saan sinasabi ni Pablo na kung si Kristo hindi nabuhay na maguli, mga kapatid, walang kabuluhan. Your faith is futile. You are still in your sins. Praise God. That's why nasa Kanya ang susi. Amen. Praise God. Upang tayo makalaya sa kasalanan. At ito ay nangyari nang siya ay nabuhay na maguli. Amen. Kaya yung kasalanan, wala nang kapangyarihan sa iyo. Kasi ginapi na yan ng ating Panginoon. Hello? Praise God. Ginapi na ng ating Panginoon. Yung kasalanan, yung kamatayan, si Satanas, ito yung 3 siga, mga kapatid, sa mundong ito. Amen. Na gustong kumontrol, mga kapatid, sa tao. Pero, mga kapatid, nilupig ng ating Panginoon. At para selyuhan yung kanyang kapangyarihan, kailangang mabuhay na maguli ang ating Panginoon. At ito'y nahayag kay John the Beloved, mga kapatid, na yung Panginoon na kanyang pinaglilingkuran, praise God, siya yung una at huli. Ang Panginoon na nabubuhay magpakailanman. Kaya sabi rito, mga kapatid, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be fitted. Pinakakaawa-awa tayong nilalang sa mundong ito. Kung si Jesus, mga kapatid, ay hindi nabuhay na maguli. Tandaan po natin, huwag po tayong mag-focus sa isang part ng ating Panginoon. Maraming tao, kung bakit malungkot ang buhay, nandun lang kasi nakapokus sa tinatawag na kahinaan ni Jesus. Ano ba yung kahinaan ni Jesus? Yung namatay siya, na walang kalaban-laban. Doon lang nakatingin, kaya malulungkot ang tao. Lagi lang kasi ginugunita. Itong Jesus na ito namatay. Kaya silang lulungkot nila kasi patay si Jesus. Dapat wag tayong mag-focus doon. Dapat ang pagpokusan po natin ay yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Doon po tayo dapat mag-focus. Yes, namatay siya, pero hindi po siya nananatiling patay sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Pag sinabing nabuhay na maguli, masaya ang bawat isa sa atin dapat. Para hindi kayo masaya, nabuhay na maguli si Jesus. Woo! Hallelujah! Buhay siya! Glory to God! Yung Panginoon ko, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sapagkat nilupig ng Panginoon ang kamatayan. Kaya buhay siya. Next verse tayo, Sister Annie. Praise God. Wala na pala, nandun na pala lahat. Ito po yung 3 bagay, mga kapatid, na dahilan why we believe the resurrection. Number 1, to affirm that the God we are serve is alive. Yung pagkabuhay na maguli ni Jesus ay nag-affirm. Amen. Praise God. Nagpapatunay, mga kapatid, ng Diyos sa ating pinaglilingkuran ay buhay. Kaya dapat ang pagsamba mo, buhay. Everybody say amen. Praise God. Number 2, because of His reigning moment. Yan yung sinasabi ko kanina. Huwag tayong tumutok, amen, doon sa tinatawag na kamatayan lang ni Jesus. Kasi itong dapat, amen, ang kanyang resurrection power ay nagpapahayag ng kanyang paghahari. And last, hallelujah, the same power is available for you. Hindi lang kay John de Villa, hindi lang sa 12 apostles or disciples ng ating Panginoon,
but the same power is available for you. Yan mga kapatid, gaya po ng sinabi ko kanina, pag nakatanggap tayo ng source ng tamang information, magre-reflect sa ating mga thinking, at yung thinking natin magdi-decide kung ano ang ating gagawin. Lahat ng ating ginagawa ay bunga lahat ng ating mga iniisip. Lahat yung magsabi ng amen. Amen. Kaya kapag sinabi ni Lord, amen, dabag sa iyong kaisipan, dapat magpasubmit ang kaisipan mo sa kaisipan ni Lord. Kasi ang kaisipan mo, kaisipan ng laman yan. Makinig kayo, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, sabi ng Romans chapter 8. Dapat ang kaisipan na meron tayo ay yung kaisipan ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay. Amen. At napakahalaga mga kapatid na yan ang tinatanggap natin. Yung Espiritu na tunay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hello. Praise God. Kaya yung tatlong ito mga kapatid, itong dahilan why we believe the resurrection power to affirm that the God we are served is alive. And because of His reigning moment, amen, sa ngayon mga kapatid, siya'y naghahari na. At ang bawat isa mga kapatid na tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay pinaghaharian ni Kristo. Amen. Tatlong bagay lang pwedeng maghari. Sarili mo, ang mundo, at si Satanas. Tatlo lang po, mga kapatid, ang pwedeng, praise God, magiging dahilan para ang Diyos hindi makapaghari sa iyo. Pag pinaghari mo ang sarili mo, kasi yung sarili mo, ikaw ang nasusunod eh. Pag ikaw ang nasusunod, ikaw ang boss. O, di ba, sabi ng Biblia, give your tithes and offering. Ano yung tithes? 10% ng ating kinikita. Pag hindi mo pa rin sinusunod yan, ikaw ang decision maker. Kasi kung ano lang yung binibigay mo, decision mo yun eh. Ibig sabihin, sariling kaisipan. Pero kapag sumunod sa Diyos, mga kapatid, bagamat ayaw ng laman mo, pero nagpapasubmit ka sa will ng Panginoon, alam nyo, yung bagay na mahalaga sa iyo, yun ang kinukuha ng Diyos. Kasi pag hindi mo kayang ibigay yung bagay na mahalaga sa iyo, buhay mo, hindi mo may bibigay. Tama o hindi tama? Pag hindi mo kayang ibigay yung bagay na pinapahalagahan mo, pati buhay mo. Pero kapag binigay mo ang buong buhay mo, lahat ng pinapahalagahan mo, kaya mong isuko sa Diyos. Amen. Katulad ni Abraham, mahirap ibigay yung nag-iisa niyang anak. Pero, dahil mahal niya ang Panginoon at alam niya, ang Diyos ang nagbibigay at siya yung kumukuha, hindi niya ipinagkait, ibinigay niya. At doon nakita ng Diyos ang puso ni Abraham ay tunay na masunurin sa Panginoon. Kaya kapatid, dapat siya ang naghahari na sa buhay natin. Kasi kung siya na ang naghahari, mga kapatid, praise God, yung sarili natin isinasantabi na lang natin. At tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung sila po ay nakalaya, dahil may kapangyarihan, silang tinanggap, the same power is available for you. Sinong gustong tumanggap ng kapangyarihang ito? Hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siya ba'y Panginoon mo, kapatid? Siya ba ang kumokontrol ng pag-iisip mo? Ng kaluluwa mo? Ng katawan mo? Kung siya ang iyong Panginoon, kung siya ang iyong hari, kung siya ang iyong master ng iyong buhay, susunod ka sa kalooban ng Diyos.
Hallelujah. Baka hindi mo pa sinusuko ng buong buhay mo, kapatid. Ang mensaheng ito ay nagre-remind sa atin na dapat iposisyon mo ng tama ang Panginoon sa buhay mo. He is the one who controls your life. At kung siyang magkokontrol ng buhay mo, magiging maayos ang takbo ng iyong buhay. Maraming mga alalahanin, maraming mga suliranin na meron sa mundong ito. Lalo na ang mundo natin ay patuloy, mga kapatid, patuloy na lumalaganap ang kasamaan sa mundong ito. Patuloy na lumalaganap ang mga bagay, kapatid, na ang mga hula at propesiya sa Biblia ay unti-unti na pong nagaganap. Hallelujah. Kailan mo pa isusuko ang buhay mo? Kung kailan huli na, huwag naman sana. Kung may pagkakataon ka ngayon, bakit hindi mo isuko ang Panginoon sa buhay mo? At tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Praise God. Sino po ang gustong tumanggap sa Panginoon? Taas natin ang ating kamay. Hallelujah. At sa oras na ito, ano man ang ating mga pagkukulang, ay hingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon. Siya'y Diyos na mapagmahal. Siya'y Diyos na mapagpatawad. Na kapag tayo ay lalapit at hihingi ng tawad sa Kanya, tayo'y Kanyang patatawarin. Lord, kami ay narito. Patuloy po naming kinikilala ang aming mga sarili na makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming tinatanggap sa aming mga puso. Umupo ka sa puso namin, Panginoon. Hinahayaan ka naming maghari sa aming mga puso sapagkat diyan ka nararapat umupo. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang aming hari. Lord, we declare that you are our King. Hindi lang Savior, kundi hari ng aming buhay. Sa oras na ito, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Sino man, Panginoon, ang nakagapos pa sa talikala ng maling kaisipan. Sino man, Panginoon, ang hindi pa nakakalaya sa kaisipan ng laman. Lord, we are here, O God. Hipuhin mo ang iyong mga anak. Maramdaman po namin, Panginoon, na bago kami lalabas sa dakong ito, ay nakaramdam po kami ng kalayaan. Na kami pinalaya sa talikala ng kasalanan. Sa gapos ng kadiliman, nakalaya, Panginoon. Tumanggap ng kalayaan. Hallelujah. Oh God, palayain mo yung mga anak. Ikaw lamang ang may susi, Panginoon, para maalis kami sa tanikala ng Diablo. Ikaw lang, Panginoon, ang may susi para kami ay makalaya sa espiritu ng takot. Makalaya sa espiritu ng pag-aalala. Makalaya sa espiritu ng mga problema at kagulumihanan.
Ikaw lang, Panginoon, ang makakapagpalaya sa iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, alam ko, kinakausap mo ang bawat isa. At ikaw ang siyang nakakatalos ng puso ng tao at nakakakilala sa kaisipan ng tao kung anong kanyang mga bagay na iniisip. Panginoon, ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. Hipuin mo sila, Panginoon, at bigyan mo po sila ng kalayaan sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Hindi kami ang dapat na hari. Hindi kami ang dapat na nasusunod sa aming mga buhay. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Panginoon. Huwag mong hayaang lasunin ni Satanas ang aming mga kaisipan para kami ay makagawa ng labag sa iyong harapan. Bagkus, bigyan mo kami ng maliwanag na pag-iisip upang kung kami po ay magdidesisyon sa aming buhay, ay hindi po kami magkakamali. Panginoon, narinig namin at naunawaan po na ang maling pag-iisip ay nagre-resulta ng maling ginagawa. At anumang mga bagay na mali naming ginagawa ay mayroon pong resulta sa darating na panahon. Lord, hindi ko alam kung sinong kinakausap mo. Ngunit kung ang iyong anak ay handang makinig at handang tumalima sa sinasabi ng Espiritu Santo sa mga oras na ito, dadalhin mo siya sa kaliwanagan. Aalisin mo siya sa kadiliman, Panginoon. Aalisin mo siya sa kadiliman. At bibigyan mo siya ng kalayaan na makakita sa liwanag. Lord, ikaw ang may kapangyarihan. Ikaw ang may susi para kami makalaya, Panginoon. Hallelujah. Ugalala ba, hachila la ba, ayala chila la ba, chiji la haya. Hallelujah. Lord, hallelujah, you are alive. And right now, we feel your presence. You are here, Lord. Ikaw ay darito sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Karapat-dapat kang pasalamatan, dakilain, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus, for the freedom. Thank you for the freedom, O Lord. Salamat sa kalayaan, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinalalaya sa masamang espiritu na ninanais, hallelujah, na kami kanyang alipidin. Panginoon, ang buhay namin ay aming inialay sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon. Kung kami po'y magiging alipin, gawin mo kaming alipin mo, Panginoon. Sapagkat alam po namin napaganda ang patutunguhan po namin pag kami ay nagpasakop sa iyo bilang aming Panginoon. Hallelujah. We thank you, Father Jesus. We glorify your holy name. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Thank you, Jesus. Lord, tinataas po namin sa iyo ang isang taong inilalapit sa iyong lingkod upang ipanalangin na kahit malayo siya sa amin, ngunit naniniwala kami, hindi maigsi ang iyong kamay para hindi mo maabot ang taong ito na nasa balig ng karamdaman.
Panginoon, kung ito man ay bunga, Panginoon, ng kasalanan, patawarin mo po ang taong ito, maging ng kanyang mga mahal sa buhay, na minsan pa, Panginoon, hallelujah, ay patuloy mong ipahayag at ipakilala kay Sister Criselda na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at kinikilala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, by the authority of your name, we rebuke the spirit of sickness. Whatever it is, O Lord, we rebuke it in the name of Jesus. And we declare your healing power in the name of Jesus. Hallelujah! Hipuin mo at bigyan ng kagalingan sa mga oras na ito. Hallelujah! In the name of Jesus, I declare healing sa anak ni Sister Criselda na nasa ospital ngayon. Hallelujah! In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. God is worthy to be praised. He is worthy to receive honor and glory. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong salita. Ngayon po ay naunawaan namin, Panginoon, ang kahulugan ng resurrection kung bakit ikaw ay nabuhay na maguli at hindi na mamamatay kailanman. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa kaligtasan at salamat po sa restoration ng aming buhay na kung saan, Panginoon, dating masuwayin pero ngayon, O Diyos, natututong sumunod sa iyong kalooban. Nagpapakumbaba sapagkat ika'y hari at kami iyong mga alipin. Hallelujah! Pagpalain mo po ang lahat. Patuloy kang mahayag sa bawat puso na inilukluk ka sa kanilang puso bilang kanilang Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng kanilang buhay. Marami pong salamat. Sa susunod na pagkakataon ay muli mo kaming pagsamahin upang muli kaming magpupuri. Hindi lamang, Panginoon, sa oras na ito, kundi sa mga panahon pang darating. Maraming salamat po. We give you all the glory. We bring back all the praises. In the name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen. Hallelujah. Kumamay ka ng tatlo, kumamay ka, sabi mo sa Kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. Sige po. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. God bless you po, mga kapatid. So, yung atin pong gawain, mga kapatid, ay nagsimula na po tayo na maaga. Kaya hanggang sa dumating si Lord, mga kapatid, amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Magawa po natin yung dapat. God bless you po. Amen. At atin pong ina-appreciate si Brother Ruel. Pangalan? Oh. Galing pa po ito sa duty, mga kapatid. So, Brother Ruel, pakilala kita. Si Brother Ruel po ay police officer at sa ngayon po ay saan ka nakatalaga? Sa Makati. Praise God. So, mamaya, usap tayo. Ha? Hindi ka pa naman. Saglit lang to, ha? Okay, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon, brother.
Yes,